calling for someone to resign is not seditious. Take a look, take a visit dito sa ating saligang batas. What are the modes of creating vacancy in the office of the President? Ang isang recognized mode for creating a vacancy in the office of the President is resignation. Now, there is a call for Bongbong Marcos to resign. Kung ayaw niyang mag-resign, di ayaw niyang mag-resign. Pero yung panawagang Marcos resign, hindi seditious yun. Sa usaping sedition po, no? Meron kasing pahayag itong si Secretary Junvic Rimulya ng DILG na close to malapit na sa sedition daw, no? Yung mga ginagawa ng mga rally, lalo na yung may mga BBM resign, tsaka yung naghihimok sa mga militar daw na i-withdraw yung kanilang support. At meron pong matapang na pahayag ang ito pong si Congressman Paulo Pulong Duterte. Basahin ko lamang po, no, para mapag-usapan itong usaping legal. Sabi niya rito, quote-unquote, so Mr. Junvic Rimulya thinks rallies and criticisms are close to inciting sedition. Amazing, the Bill of Rights has been around since 1987, pero hanggang ngayon parang optional reading pa rin sa'yo. Gusto mo ba ipalaminate namin ang Article 3, Section 4, tapos i-display mo sa office mo para hindi ka naliligaw? Freedom of speech, freedom of expression, freedom to assemble, grade school civics. Hindi lahat ng ayos sa inyo equals to sedition. Baka naman hypersensitive lang kayo pag kayo ang tinitira. And to the AFP Chief of Staff, since very grateful kayo sa budget, here's a simple harmless question. Okay lang ba kung i-audit ng Kongreso at ng publiko kung saan napunta ang bilyones para sa AFP? Kasi sa ilang kampo, kalahati lang may armas at yung meron pang museum level na M16 pa ang gamit. May mga proyekto rin daw na ghost, not metaphorical, as in wala talagang makita. Parang budget na na-evaporate. So pwede ba naming papuntahin ang staff ko para mag-inspect o sa dictionary ninyo, transparency equals to sedition na rin? Nakakatawa kayo, konting rally, sedition, konting tanong, sedition, konting pag-check ng budget, sedition. Kung ganyan pala, sabihin nyo na lang diretsahan, bawal magtanong, bawal pumuna, bawal mag-demand ng accountability, martial law lang ang peg. Demokrasya ba to? Emotional support group ng mga easily offended officials. Lastly, sa tingin nyo ba talaga na mawawala ang galit ng mga Pilipino sa mga pinagagawa nyong pilit silang pinatatahimik at tinatakot? Ganyan na lang ba kababa ang tingin nyo sa pag-iisip ng mga Pilipino? Gumising naman kayo paminsan-minsan at intindihin nyo naman ang salobin ng bawat Pilipino. Relax, Mr. Rimulya. Not every criticism is a threat to national security. Minsan, nakakasilaw lang talaga ang katotohanan. Ano po ang masasabi niyo po rito, lalo na sa usaping legal dito sa issue ng inciting sedition na attorney? Yung Marcos resign, walang seditious doon. Because even the Constitution recognizes resignation as a mode of creating vacancy in the office of the President. Calling for someone to resign is not seditious. Take a look, take a visit dito sa ating saligang batas. What are the modes of creating vacancy in the office of the President? Ang isang recognized mode for creating a vacancy in the office of the President is resignation. Now, there is a call for Bongbong Marcos to resign. Kung ayaw niyang mag-resign, di ayaw niyang mag-resign. Pero yung panawagang Marcos resign, hindi seditious yun. And yes, I agree with Congressman Paulo Duterte. Nakakasilaw kasi talaga ang katotohanan. Nandiyan na eh. Issue ng korupsyon. Ngayon naman may exclamation point through the testimony given by the ate of the President, yung kanyang testimonial na drug addiction. Ito yung issue eh. Hindi ito matitigil ng pananakot na sedition. Hindi ito matitigil by employing any and all means of suppression, yung ating Article 3, Section 4, the right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of their grievances. Hindi pwedeng supilin yun, nakaukit, nakagarantya yan.
at nakaukit yan sa ating saligang batas. Walang seditious doon. As to all others na may kung ano-anong panawagan, siguro yon baka may basihan sila doon. But I take specific notice of what you have said early on na yung Marcos resign daw ay seditious. Pati yung mga pulis na nagbabantay sa rally, kinukuha yung mga placards na may Marcos resign. Pulis pa naman kayo, bisitahin ninyo yung ating saligang batas. Manipis lang naman ho yan, maiksi lang po yan. Walang masamang magdagdag ng kaalaman kung sa tingin natin kulang yung ating nalalaman. Baka VP Sara resign ang hindi seditious po, attorney. Yun na nga, kagaya ng yung aking interview kahapon. Maikwento ko lamang. Nakakagulat at the same time nakakaawa na yung palang nag-i-interview sa akin na isang veteranong mamamahayag na, hindi na uunawaan ang ibig sabihin ng ating saligang batas. Sa galit niya, o sa ngit-ngit niya dahil sa takot nila sa Duterte brand of leadership, handa siyang punitin, sunugin at ibasura ang Cory Constitution para lamang ma-bypass yung rule on succession in case of a vacancy in the office of the President, whether temporary vacancy or permanent vacancy. Ganyan ang pananaw nila. Kahit yung mismong tinatawag nilang Cory Constitution, sasagasaan nila dahil lamang sa ayaw nila na tuptin yung batayan ng ating saligang batas pagdating sa succession.